Nitong mga nakarang linggo nga ay iba't ibang camping spot ang ating pinuntahan. Nag-camp tayo sa napakagandang ilog, sa tuktok ng bundok na may napakagandang city light. Kaya sa bidyong ito, ating iibahin ang ating lokasyon. Karagatan naman ang ating susubukan. Panibagong lugar, panibagong karanasan na naman at istorya ang ating maitatala sa ating pagmomoto camping. Mukhang seryoso nga itong bagyo, no? Kanina medyo natutuwa pa ako, ngayon medyo nag-worry na tayo. Abe, epic camping to. Tignan nyo naman yung lone rider natin. Tignan natin kung dadapa talaga sa hangin. Ay, laki na niya, oh. Good morning mga master. Maulan at malamig dito ngayon sa Tagaytay, no? Dito tayo dumaan. Kahit may bagyo, magkakampa rin tayo. At tayo kating-kating na mag-camping kahit kahapon na kaka-camping lang natin. Pupunta tayo ngayon ng Calatagan, Batangas kasi gusto ko sana lumayo, parting Quezon. Ang problema is may bagyo, sobra. So pinilit lang talaga natin to. At doon na lang tayo maghanap ng beach camping spot, ano, sa Calatagan. So wala pa talaga akong plano na pupuntahan. At hindi na rin ako nakapag-inquire kasi biglaan nga lang din. Yung tipong pagkagising mo kanina ng bandang alas 2, gusto mo na mag-camping agad. So ayun, mabilisang pack lang tapos larga na. Ay, sana makisama yung panahon. Pero hindi na to, tinignan ko na yung forecast. Masarap naman magdagat pag umuulan. Actually gustong gusto ko magdagat pag umuulan. Ang problema lang pag malakas yung hangin is mahirap mag-setup. Medyo hindi stable yung setup natin sa camping, ano. So samahan nyo muli si Disney Princess, ano, sa ating panibagong istorya sa pagmumoto camping ngayon. So paiba-iba yung spot natin. Noong nakaraan galing tayo sa ilog, tapos sumakyat tayo ng bundok. Ngayon dagat naman yung ating pupuntahan na camping spot. Para syempre hindi kayo maumay. At sa mga susunod, pipilitin natin lumayo kahit pasama yung panahon, ano. Halos yata linggo-linggo may pumapasok na bagyo. So isa yun sa nag-ano sa atin, ano, pumipigil na lumayo. So buti na lang hindi traffic ngayon dito sa Tagaytay, ano. Medyo maaga rin naman tayo umalis, mag alas 8 na, pero ayun, oh, maluwag pa rin yung kalsada. Nakapanibago. Sa bagay, tapos na pala yung holiday, pinalipas natin yung holiday, ano. Araw na ng Martes, pasukan na ngayon. Kaya expected natin solo natin ngayon yung mga camping spot, ano. Makakapag-chill tayo ng onti lang yung kasabay siguro kung meron man. So tara. At sobrang lamig. Woo! Dinoble ko na sinuot ko na yung raincoat ko, ano. Kasi hindi uubra yung riding jersey, sobrang lamig. Nag-uumpisa na maging foggy yung kalsada. Nakakamiss talaga yung lamig dito sa Tagaytay, ano. Ayan na, oh. Kumakapal na yung hamog. Hey! I-enjoy na lang natin tong masamang panahon, ano. Wala rin naman tayo magagawa kahit may bagyo. At dahil makulit tayo, wala, enjoy na lang. At panibagong istorya na naman to, ano. Panibagong kabanata sa ating pagmomoto camping na ating maitatala. Ika nga. Sarap mag-ride pag malamig. Ilang sandali pa ay agad naman sumilip si Haring Araw at sinyalis ito na
uulanin tayo ulit mamaya. Well, I'm a lone rider chasing dreams through our rivers and untamed streams. With the wind howling my rebel theme, the road ahead ain't what it seems. Welcome to Laian, Batangas. Tapos doon na rin siguro tayo bumili ng karagdagang baon ano. Meron naman na tayong karne rito, pero gusto ko sana ng parang seafoods. Limasag gano'n, pusit, sana makahanap tayo. O kung hindi man, total nasa dagat tayo, subukan natin mamayang gabi manghuli, magpailaw tayo. At gawin natin yung mga dati natin ginagawa nung nasa probinsya pa tayo ano. Yung panghuli ng kung anong mahuli mo sa karagatan, kung anong biyayang ibigay ano, yun yung magiging ulam. So picturean lang natin yung ating motor dito ano. Baka pwede naman siguro. Ayan, welcome to Municipality of Calatagan, Batangas. Lighthouse yung arko pala nila dito ano. May favorite akong dinadaanan dito na kalsada. Sobrang ganda ng scenery, sobrang ang puno niya. Di ko lang sure kung madadaanan natin. Ganda ng mga palayan sa likod ko. Yun lang, ulan na. Ilang sandali pa ay bumuhos na ang napakalakas na ulan. Kung minsan kahit gaano man kaganda ng plano mo, hindi talaga sa'yo pumapabor ang panahon. Ang tangi mo na lang magagawa ay magpatuloy. Magpatuloy sa pinakagusto mong destinasyon, maging pangit man yan o maganda ang resulta. Ang importante, sumubok ka. Oh, rain come down and wash me clean. Turn the world into a silver sheet. Ito yung Manuel Uy na pagcampingan namin. Pero alam ko bawal na kasi dyan yung bawal na yung motocampers. 10 pitching base sa napanood ko kaila Master Gajan Pax. So naunahan lang tayo, bandang unahan. O di kaya tanong natin dun kung pwede. Check natin wala naman mawawala kung magtatanong tayo. Tanong natin. So pwede naman dito kala Manuel Uy, kaso medyo mataas na sila yung singilan. Bali 380 yung overnight sa moto campers, 380 plus 250 yung 10 pitching, tapos yung 30 pesos kasi environmental. Yun yung magiging computation, 380 to 50 plus 30 pesos. So nakita ko sa vlog ni Master Dajan Pax dun sa Kaisip is medyo mura-mura dun. Tingnan din natin, hanap tayo ng choice. Total maaga pa naman, alas 9 pa lang. Pero sa pagkakaalala ko maraming puno dyan dito kami dati nag-overnight Hanap pa tayo. Tapos ang sabi ni sir, wala daw masisilungan. Dito kay at least may mga cottage. Pero actually yun yung maganda yung walang yung alam mo yung lang, bare lang. Walang nakatayong cottage, walang mga yung establishmento na ginawa yung tao. Yun yung pinakamaganda sa beach. Wala, maulan maaga tayong mababasa yung mga gamit natin buti sana kung nakapag setup tayo. So hanap tayo ng marami pa naman. Huwag tayong sumuko at lumulubog na yung gulong ko. Diretso tayo. Try natin dito sa sa Kaisip, Butyong.
Actually marami pa doon bandang unahan eh. Check natin ayan Kaisip compound, Teddy, Kaisip, marami. So hanapin na lang natin. Ito yung nakita ko kaila D&D kila Master. Dito rin sila nag-camp. Tsaka si Master Dejan nga ayun, mukhang walang tao. Sir, good morning. Camping pa? Moto camping. Nag-message na ako sa page eh. Nag-message ako sa page. Nag-message kayo sa... Magkano yung Ang entrance po namin, sir, 200 per head. Placing po, 100 pesos. Tapos may ecological po na 20 pesos per head. So 330. Ano po, 330. Pag mag-extend ako, another Another po, 300. 300 na lang. Yung eco fee naman po, valid for 3 days po yun. Okay, sige. Basta yung isang araw 330. Apo. Sige. Pesa na ako dun Apo. Thank you. So yun, mas mura dito, tsaka mas maganda yung nila. Maganda yung ambience. So dito na tayo pwesto. Maulan lang pero hindi naman mahangin. Hindi siya kalmado yung hangin. Tumudulas. Bali, moto tent ang ating gagamitin ngayon by Lone Rider. Bali 7 months ko na to almost 7 months na ginagamit ko tong moto tent ni Lone Rider So ipa-final review natin to ngayon, kung ano ba yung mga nangyari sa kanya pagkatapos ng 7 buwan, kung anong nabago. So mabilis lang naman to i-setup si Lone Rider hindi mo na kailangan ng katulong dito. Isa sa pinakagusto ko dito, hindi mo na kailangan mag-setup ng tarp. All good na siya lahat. Tapos napapasok pa yung motor mo kasi gawa nga ng moto tent ito Tapos hugutin mo lang ng ganun yeah, tayo na. Ganun lang siya ka-easy tayo Thank you Lord tapos na tayo mag-setup. Yeah. All goods. Buti na lang bago bumuhos yung paparating na malakas na ulan at nakapag-setup na tayo. Kahit pa paano hindi na tayo kabado. Nakapwesto na tayo All goods na tayo. Ay. Ay, grabe, lakas ng hangin. Pinawasiwas yung moto tent natin. Update ko lang kayo sa final review natin dito sa product ni Lone Rider. Ang model nito ay sa moto tent. So nagamit ko to sa loob ng 7 buwan, iba't ibang weather, malamig, malakas yung ulan, sa mataas na lugar, sa Maliko. Is wala tayong naging problema doon. Hindi tayo tinagos, nakatulog tayo ng matiwasay. Then, sa kanyang physical appearance is wala naman nagbago sa loob ng 7 buwan. Hindi nag-fade yung kulay, hindi nabutas. Yung mga zipper is intact pa rin. Tapos yung mga seam tape, maayos pa rin. Actually, walang naging problema. Then, yung guideline niya is okay din. Fall. Hindi nagbago yung kulay, tsaka yung mga peg niya, hindi siya nag-fade. Since na yung mga material nito gawa sa aircraft graded, isa sa pinakamataas na uri ng aluminum, is masasabi ko talagang matibay ito. Then ngayon, may bagyo, masama yung panahon, so sinadya ko talaga na pa-side yung ayos niya para matest ko talaga siya kung gaano katibay yung durability niya, So bukas, pag nakatayo pa to, is talagang matibay siya. Tingnan nyo naman, So ito talaga yung pinakatotoong final review. So update ko kayo, malalaman natin bukas, Then na tayo, malakas yung ulan Prepare na tayo ng ating breakfast siguro.
Hahay! Ayaw talaga tayo tantanan ng hangin. Sana Lord, pahupayin mo na tong bagyo, ano? At ma-enjoy naman natin yung pagkakamp natin ngayon. At para makapangisda tayo mamaya, ano? Tawag sa amin nun pag gabi, yung magpapailaw ka tapos lalapit yung mga pusit, yung mga malilit na hibon. Tapos may makikita kang mga ali-alimasag, ali-alimango. Lalo pag maging low tide yung yun yung pinakamagandang Bango talaga ng beans ng UCC. May kamahalan lang pero ang bango niya. Napaka-quality na beans ba. Ma-enjoy mo talaga yung pagkakape mo. Tapos natin magkape. Maligo na tayo. Para ma-enjoy naman natin. So, relax na tayo. Kung ayaw tumigil ang panahon, dali tanggapin na lang natin yung katotohanan na ganito talaga yung natin ngayon, kalagayan sa pagkakamp. So ulit na naman yung spot natin kahit hindi tayo sinangayunan ng panahon, Mag alas 4 na at wala pa rin pagbabago ang weather, Pero ang isa sa pinakagusto ko dito sa tent ni Lone Rider, is safe tayo sa loob. Tingnan mo naman, sinara lang natin yung side awning, tapos ayan, safe tayo dito na makakapagluto. Hindi tayo maabala ng hangin, Luto ng ating sinaing. Gutom na ako. Tapos may mahiwaga akong rep dito. Bumili kasi ako ng ice cream nung nakaraan. Tapos may libre siyang ganito. So sakto lang naman yung yung laki kasi sa top bag. Ginawa ko ng imbakan. Oh, hindi pa sira. Malamig pa nga, Kaysa wala naman tayong pambili ng ng tawag nito, yung storage na maganda. So tsaga-tsaga na lang muna natin. Gumagana rin naman, di ba? Libre pa. Yun lang. Hindi ko na ilagay yung gulay. Nakakalungkot naman. Kakalimutin na talaga tayo. Buti na lang at bumili ako sa dali ng kimchi. So sayang yung gulay na binili natin. Mag-ano sana tayo, magmi-mix gulay. Tapos ito, lempo. Pinapractice ko pa naman na puro gulay na lang yung, at least more on gulay tayo, Carnivorous kasi tayo. So medyo nagkakaedad na tayo, so dapat sanayin na natin na gulay na yung kinakain natin. Kaso naiwan ko nga ang nagwagi, karni pa rin. Gawin na lang natin tong tinamad na rin ako mag-iyo parang sangyup style. Total may kimchi naman na tayo. Purol na rin tong kutsilyo natin Dali na yung magiging mantika natin, At dahil malamig, lagyan na lang natin ito na sabaw. So di ko alam kung anong kakalabasan nito. Lalagyan natin ng kimchi tas konting sabaw. Nakapapanood ko yun sa Korean So bahala na kung anong kalabasan. Wala namang magreklamo, tayo lang din naman kakain, di ba? So halu-haluin lang natin. Lagyan natin ng konting garlic powder.
Ilagay na rin natin tong Hungarian. Tinatamad rin ako magprito. Labo-labo na yan. Tapos saka natin lagyan ng kimchi. Lord, thank you po sa blessing na binigay mo ngayon at nakarating ako ng ligtas dito sa campsite. Lord, sana gumanda yung panahon ngayon. Di lumakas yung hangin at umaraw na bukas at maging maganda yung pagkakamping natin. In Jesus' name, amen. Thank you po. Siyempre, kuri-kuriyan tayo. Pampatanggal ng lamig yung panahon. Ang kaso, hindi rin ako nakadala ng baso. Ang cute ng tagay natin At malamig ang panahon, wala tayong gagawin kundi matulog lang dito ngayon. At dahil basa na tayo, ligo na lang natin itong weather na to. Kanina ko pang sinasabi, wala na tayong magagawa, enjoy na lang natin. Uy! Grabe halo, no? Woohoo! Epic camping talaga! Makulit tayo ito pinagbigyan tayo ng masamang panahon. Pero ika nga nila, wala tayong magagawa kundi kumalima na lang pagsama to. Kaya na lang natin yung mga bagay-bagay na mangyari ba. Ay, medyo minahina na yung yung hangin. Sana magtuloy-tuloy tapos low tide na. So mamaya pwede na tayo magpailaw diyan tapos maghanap-hanap ng mga pwedeng makain Ay, sana malusaw na yung bagyo. Nakaka-relax. Tulog muna tayo para may energy tayo mamaya magpuyat. Higa-higa muna tayo at mamaya na tayo mag-aliw-aliw. Sarap talaga matulog pag naka-airbed. So, nakapagpahinga na tayo. Try natin maghanap-hanap ng mga kakain dito sa karagatan kung may mahuli tayo. Alimasag o mga seashell. So, tara. Usually yung isda pag sinisinaga mo na ng ilaw mabilis na lang hulihin hindi na nagalaw Ganda na ito pang aquarium Ganda ng kulay. Ipakawala natin. Bait nyo. Ay, yung laki na niya Isang plato na. Paramihin natin yan. Sarap sana ito kinilaw Parang wala ito na ito. Pwede na yan. Balik na tayo, baka doon tayo sa tindahan makakita ng isda. Hindi mo lang tayo nakakita ng alimasag Ay, buti na lang tumigil na yung ulan. Although malakas yung hangin, pero okay na to, at least nakapwesto tayo dito sa labas At dahil hindi tayo nakahuli ng ulamin, initin na lang natin yung inimbento natin kanina para may pulutanin tayo. Hay, kahit pa paano nawala yung natin pag-aalala. Hindi na umuulan Maganda talaga tong spot na to na
beach camping na location na to, no, sa Calatagan. Actually, isang kabaan na to, isa maganda naman. Kulay brown yung buhangin, tapos mapuno, lalo na dun sa Manuiloy, yung unang pinuntahan natin kanina. Kaso medyo mahal. Mas tingin ko dun is maraming tao dun. Dito kasi kahit pa paano, onti lang. Saka maganda naman, marami rin puno. Actually, kung maganda rin yung panahon, ang ganda sana ng natin dito, scenery. Siguro ilog tayo ulit sa susunod na next spot natin. I-alternate lang natin dagat, ilog, tapos kabundukan. Whispers in the sand, broken mast like a ghostly hand. Salted air, it sings a tune. Silver stars light the ocean's moon. Tell me your ocean story. Waves of blue and glory, where the tide Tapos and the moon. Tulog tayo ng maaga siguro, pagkatapos na ito, para bukas maaga tayo gumising. The night is long, but stars still shine. 1,000 elves, but this heart. So, good morning! Sa wakas, mukhang maganda na yung weather. Tumigil na yung malalakas na hangin. So, pag-survive ang ating lone rider, tingnan natin sa labas. Maaraw na. Gumanda-ganda na yung panahon, maliwalas na. Grabe yung pinagdaanan ni Lone Rider, nakapag-survive. Walang naging problema. All goods talaga tong moto tent. So, at dahil maganda ang panahon, mag-extend tayo siguro ng isang araw para ma-enjoy naman natin yung magandang sunset mamaya. Tapos puntahan natin yun, yung tawag dyan, yung parang baywalk, kalsada sa dagat. Di ko alam puntahan na lang natin. Whispers low to the tide, secrets that only Pagmamasdan natin yung ganda ng karagatan habang nagkakape. Whispers in the sand, broken mast like a ghostly hand. Salted air, it's. So ito na, nandito na tayo sa hagdan. Mahaba rin to. May nakikita akong nag-walk. Siguro mga 1 meter din to yung haba. Tapos paglubog ng araw, dito tatama. Ang ganda sa video niyan. So guys, ito na yung pinakadulo. Mga 2 kilometers din pala yung haba nito, Okay. Solid, solo na atin yung lugar, Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secrets Solid! in your heart is slow. Sa di kalayuan na may nakita akong mangingisda at agad ko naman ito nilapitan upang makabili sana ng pangulam. Sa hindi inaasahan ay 3 piraso lang ang huli ni Sir. Malalaki yung Ngunit ibinigay niya pa rin ng 1 pirasong isda ng libre. pinagbigyan tayo ni Sir. Ayan Magkano to, Sir?
Ayun. Binigay sa atin ni Kuya. Sir, thank you. Hindi sinasabi ko yan, midbid. Nakadiskarte pa nga si bakla ng pang-ulam. Malaki rin to, midbid. Maging mabait ka lang sa lokal, isa magiging mabait din sila sa'yo. Usually pag ano, sa probinsya namin, pag mangingisda ka, alam mo, magtanong na lokal, sir, pabili. Pag sobra-sobra naman talaga yung mga huli na mangingisda doon, isa bibigyan kanila kahit pang ulam lang. Parang ganun na yung naging kultura nila. Tingnan mo si sir, nagtanong tayo actually kung pwede makabili ng 1 piraso, sabi ko. So ayun, binigyan na tayo. Hindi na tayo pinagbayad. Thank you kay sir. Ilang sandali pa ay nakasalubong ko naman si nanay. Bitbit ang kanyang panindang laman dagat ay binibigyan niya na to ng libre sa kadahilan ng wala namang guest sa mga panahong ito. Ngunit ang sabi ko kay nanay ay papalitan ko na lang ng dala kong pagkain at titikim ako ng 1 piraso. Ayan yung ano. Tapos lalagyan ng suka, nay. Isa lang, nay, isa lang. So, titikman ko lang. Hilingan na sa isa. Ha? Hiling ko na sa'yo ang isa. Ay, may pasobra pa. Ang bait talaga ni nanay. Yung sinasabi ko sa inyo. Banging ano, mabait lang tayo sa lokal. Pasobra pa. Yun, ito yung nakikita ko sa ano eh, sa pag pupunta ka saan na yun? Palawan ba yun? Ay, Palawan, o galing kami doon. Paano tanggal ito, nay? Wala kang kutsara na. Wala. Gumagalaw-galaw pa, oh. Yun. Masarap ito, higupin. Masarap na ata si seafood. Luto lang tayo ng ating almusal to dapat eh. Naging ano na, tanghalian. Hungarian. Natin, no? Nagsarili. Alright. Sa wakas, manananghalian na rin tayo. Ang ating ulam, yung hiningi nating isda kay tatay, tapos Hungarian sausage. Thank you Lord sa blessing na pinagkaloob mo, ano, sa food, sa binigay ni tatay na isda, at sa magandang panahon at pinagbigyan mo ako, ano. Na-enjoy natin yung ganitong kagandang scenery. Manananghalian tayo sa ibabaw ng napaka-preskong talisay, tapos sa harap ng napakagandang karagatan, ano. Maraming salamat, Papa G. Kain, syempre, ang pinakamasarap pag ganito isa magkamay. Nandito na tayo sa dagat eh. Kamayin na natin to. Bali, hindi na tayo nag-extend, ano, kasi malakas yung ulan. Ay, ano, hangin. Kanina kalmado, tapos ngayon isa lumakas na naman, tapos yung ulan ayun. So hanap na lang tayo ng ibang spot na malapit dito, ano. Tapos bago tayo malis, enjoy muna natin yung napakagandang dagat at medyo sumisilip ulit yung araw. Nakakapagod magligpit. Ito na ang ating reward, yung mag-relax. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. Alright, dito na natin tatapusin ang ating vlog for today, ano. So abangan nyo yung mga susunod natin na moto camping adventure. Maghahanap pa tayo ng mas magandang lugar, ano, upang maipakita ko sa inyo kung gaano kasarap magmotor at magcamping. Siyempre kumain. So hanggang sa muli, at traffic na rito sa Tagaytay City. Hanggang sa uling pagkikita, ang inyong nag-isang Disney Princess, Don Ramon Diaries. I'm a lone rider chasing dreams through our rivers and untamed streams. With the wind howling my rebel theme.
saints.